ng katawan mong mayroon. Ang araw mo matatapos, ang ilan ay ang sa Diyos. Tapos na ang araw mo, pagpatay ka na. Kaya pagpatay na, pagpasa Diyos na muna. Walang tayong magagawa sa patay. Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang sa abang-abang mo naman. Kung ika'y walang sinimpa, samantala may hininga at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga. Sukat mong ikaginhawa ng gamit na. Nakita nyo? Kaya wala ka nang magagawa. Pagpatay na, manalangin ka na manalangin. Tirik mo yung kandila. Kahit yung pinakamalaking kandila, wala nang magagawa ng kandila. Hindi na siya pwedeng iligtas ng kandila. Nung panalangin, hindi na pwede. Yung buhay, ipanalangin mo siya. Pwede pa siyang mag-reforma eh. Buhay pa kasi siya. Pero patay na. Kung ano yung kinamatayan niya, doon siya hahatulan. 20:12 of the book of Revelation. Pakilagay sa screen. And I saw that dead, small and great, stand before God. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Bisayahin na to. At sabi, Kag nakita ko ang mga patay, ang dalag ko kag magamay, nga nagatindog sa atubangan sang trono, kag ang mga tulunan ginbukan. Ang isa naman katulunan ginbukan, nga amo ang tulunan sa kabuhi, kag ang mga patay ginhukman bangod sa nasulat sa mga tulunan, suno sa ila binuhatan. sa ila binuhatan. Kung ano yung binuhatan mo, yung kahahatulan. Hindi yung binuhat ng iba para sa'yo. Iba yung ginbuhat ng iba para sa'yo. Yung binuhat mo, yun ang hahatulan sa'yo. Gumawa ka ng mabuti, hahatulan ka sa ginawa mabuti. Gumawa kang masama, hahatulan ka rin sa ginawa masama. Hindi naman pwedeng yung masama na ginawa mo, aalisin sa'yo yung panalangin. Hindi na, patay ka na eh. Patay na. Final na. Ganyan. Sige po. Di po ba sa Genesis, nilikha ng Panginoon ang mga bagay sa mundo? Likas po ba na masama yung ahas na nalikha niya na siyang tumukso kay Eva na para suwayin Hindi ang naman Diyos? masama yung ahas. Yung ahas na ginawa ng Diyos, di naman masama yun. Yung tumukso kay Eva, hindi ginawa ng Diyos yun. Basahin natin na, Genesis 3:1. Basa. Karon ang manog tuso labi sa bisan anong asapan sang latagon nga nahimo sang Ginoong Dios. Hindi siya ihimo sa Ginoo. Yung tinasabing manog dyan, yung ahas dyan, masyado siyang matalino. Matalino siya kaysa dun sa mga hayop na ginawa ng Diyos. O di hindi siya kasama sa ginawa. O, nakuha mo punto? Nakuha mo punto? Yung kasi si Satanas yung ahas na yun. Nag-anyo lang siyang ahas. 12:9 ng Apokalipsis. Pag kinulog ang taong dragon, yan ang tumaan nga manog nga ginatawag nga yawa kag Satanas. ang
Ang manugdaya sang bugos nga kalibutan. Ginhulog. Ginhulog siya sa duta, kag ang iya mga manugtunda ginhulog kaupod niya. Tanyo, yung pala si Satanas pala yun, hindi siya talagang ahas na ginawa ng Diyos. Matalino nga siyang masyado kaysa dun sa mga ginawa ng Diyos eh. Eh ba't siya matalino? Eh si Satanas siya eh. Nag-itsura lang siyang ahas para dayain niya si Eva. Tama? 11:3 ng ikalawang Korinto. Apang nagakadlok ako nga subong nga ang manog sa iya katuso, nagdaya kay Eva. Ang inyong mga huna-huna patalangon gikan sa hanuot kag putli nga katutong kay Kristo. Si Eva, nadaya manhug Parang ahas. naiwan, mga alas 10 na yun. Okay. Yung manhug na yon, hindi talagang manhug yon. Nag-anyo lang siya. Nakakapag pa siya. Yung talagang manhug, hindi naman masyadong matalino yun eh. Mas matalino pa nga yung aso sa manhug eh. Pa? Mas matalino pa nga yung langgam. Ano ba yung langgam? Subay. Oh, mas matalino pa. Alam nyo ba yung mga hayop na matatalino? Hindi naman yung manhug ang matatalino eh. 4 sila. Basahin natin. May 4 kabutang nga magamay sa duta. Apang tama kaalam sila. Ang mga subay katauhan nga hindi makusog. Apang nagatigana sila sang ila kalanon sa ting-adlaw. Ang mga kuneho mapigaw lamang nga katauhan. Apang nagabuhat sila sang ila mga balay sa mga dalagko nga bato. Ang mga apan wala sing hari. Apang nagagawa sila tanan sa mga panong. Pampaantok na. Ang tiki nagapakapyot sa iya mga kamot. Apang yara siya sa mga palasyo sa mga hari. May 4 na wise creatures. Nangantok na ako, Kasama parang rin yung baboy na. manhug. Kaya yung manhug sa Genesis na matalinong masyado, hindi talagang manhug yun. Nag-ano lang siya. Antok na. Nag-disguise siyang manhug. Para mawala nga. Ngayon, maaari tanong mo sa akin, Ng kape. bakit siya nag-disguise na manhug? Bakit hindi elefante? Nasa na sandaling araw Kasi, iba yung bawal kainin, yung bungang bawal. Eh siyempre, kung yung elepante maglalambitin dun sa puno, siya magsasalita kay Eva, hindi maniniwala si Eva. Wala namang elepante nakabalatay sa puno eh. Pero pag manhug, talagang nakabalatay sa puno. Hindi ka takataka Ewan ko ba't ganyan naiwan. Kaya nag-anyo siya Wala na nung pumuti. hindi Wala, walang puti elepante. talaga ba? Nakuha mo ng punto? Tagal-tagal na. Sige, salamat. Sige. Next. Sunod po natin, si Mercedes Erasmo, isang Roman Catholic. Hindi po ako yun. Hindi kapatid. Sa mga Huwag po. pang-aral, Alam nyo sa- kapatid, huwag kayong magagalit ha. Ang nagbabago po ng buhay natin, yung salita ng Diyos. Kahit magsasayaw ako rito. Kahit ako kung ano ang gawin ko rito, mag-aarte. Hindi ko pwedeng baguhin ang buhay ng kahit sino. Without the Word of God. Kaya Ang tayo bukas nagbabago. kanina, no? Silang mga kapatid namin nagbago, mga lasenggo, mga kriminal, mamatay tao, drug addict. Nagbago dahil ko sa Tumahan mo rin kanina dito eh. sa Sarado Diyos eh. po ang Pamili ko ng ito. kapabihan, hindi kay kapatid na suryano. Ano po ang tanong? Tanong lang po sa Ayaw mag-start? kung kailan ang simula. Maliit na esplanade daw. Kung kailan Ayaw. simula bang kayo ng iglesia Tumutunog lang. ng dating daan. Sa ano yung... Wala po tayong itinayo. Maliit na esplanade. Ay, nasa loob. Yan po yung nasa Bible. Yung nasa Bible, pinangangaral ko po yun. Hindi na, ano ba kayo? Hindi po ako nagtayo, pinangangaral ko. Tinanggap ng mga kapatid, nagkaroon ng samahan. Nag-umpisa po ako May mangaral girma sa loob niyan eh. 1968. Doon po Pero din umpisa ko nakapasok pinangaral. Hindi na. Hindi na yan. 1968. Labas lang. Ito po ang tanong ko. Sige po, wala na po kayo ng tanong. Wala. Salamat Sige po po, sa salamat pag-aaral po mo. sa inyo. Sige po. Carlos Sidney Putput. Britannico, isang freelancer. Sa buhay at sa kaligtasan ng tao, ano ba mas mataas at mas mahalaga? Karunungan o pag-ibig? Alam mo kapatid, Maganda.
bago. Kung ang pag-uusap ay umpisa, mas mahalaga ang karunungan sa umpisa. As you continue, mahalaga yung pag-ibig. May kondisyon kasi yan eh. Parang ganito yan gagamutin kita. Meron kang appendicitis. Diba, o-operahin kita. Alin ang mas mahalaga? Tanda kong baklasing isang motor Yung eh. kutsilyo na pang-opera o yung pampamanhid? Gamit. May gamit naman yata. Parehong mahalaga yun, kaya lang may mauuna. Dapat lalagyan mo na kitang pampamanhid bago kita hihiwain. At pag hiniwa kita agad, tatadyakan mo o di tayo magkakasundo. Masakit yun. Mamaya, anuin mo Yun po ibig ko sabihin. Sa kaligtasan, sa buhay ng tao, nauuna ang karunungan. Isa po kasi nung 4-7 ng kawikaan. Nandun sa kwarto eh. Karunungan, pinakapangulong bagay. Kaya kunin mo ang karunungan. Oo. Sa lahat mong kunin mo unawa. Hindi na Nauna direct ang tumatama karunungan. sa Kaya pag natuto ka na ng aral, sasampalataya ka na, May bubong na kailangan kasi. mo naman ng pag-ibig. Hindi mo pwedeng wala ang pag-ibig eh. Pakinggan mo sa 13:13 ng Oo. Gani, ang pagtuo, ang paglaom, Nakabitan na. ang gugma, Hindi, may- nagapadayon, hindi sila nga tatlo. Apang, ang labindako kinsini sa ila, amo ang gugma. Yan. There are 3 essence of Pero salvation. magpatakbo ako na yan. Now, Isang oras, abide dalawang in oras faith, yun. hope, charity. Nakasiling na yun. These 3, but the greatest of this is charity or love. Kaya mahalaga yung pag-ibig, kapatid. Kung nagpapatuloy ka na, pero Nakaredy sa na yung umpisa, ventilador mahalaga mo. yung karunungan. Ganun. So, sa tao po, anong dapat sundin yung gusto niya? Pero tatlo rin po. Ang dapat sundin ng tao, ang gusto isip. Tatang Lahat kwarto na ng meron. pag-iisip ng galing sa puso. Akala nung iba, pagkahiwala yung puso at isip. Sabi nung iba, pag nililigawan ka, gamitin mo ikaw yung isip, huwag yung puso. Mali yung isip nang gagaling yun sa puso. Pakinggan nyo sa 15:19 ng Mateo. sapagkat sa puso ng gagaling ang masasamang Hindi, pag-iisip, LED yan. mga pagpatay, mga pangangalim niya, pakikiapi, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong, Sa puso nang gagaling ang pag-iisip, pati nga masamang pag-iisip, sa puso rin ang gagaling. So it is the heart that dictates everything in our being. Sa puso galing. Depression yung LED. pag Siyempre, nagkakaroon lagi ka ng puso. patas, hindi Sa sumisindi yan. paglilingkod sa Diyos, puso rin eh. Ito. Sa is Pag ng mo na Efeso. ilagay, hindi sumisindi yan. Hindi lang pagtutulog sa paligid Oo. na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi paghusgaya ng mga ating Kristo na ginagawa na sa puso at kalooban ng Diyos. Puso dapat manggaling yung pag-iisip. Okay na kapatid? Hindi na, kasi nasa dulo yan eh, yung ano yan. Practice ng yoga o meditation. Nagpa-practice ka ng yoga o meditation? Hindi, nagtanong ko lang. Nothing is wrong in meditation. Walang masamang mag-meditate ka. The Bible has its teachings about meditation. Yung 5:17 ng Efeso. Hindi na yung Pakilagay. mga kaya